Sir, dito. Dito, sir, oh. Ayun, oh. Hindi, sir, para makunan namin, oh. Okay na, Mos. Saan kami? Dito. Sorry. Sorry. Ano yan? So, ako na lang. Para... Kanino to? Baka manakaw ko to. Okay. Baba mo lang, Mike. Yung 5. Baba yung 5, baba. Okay na? Para ano? Baba, baka masubo. Sige, una, magandang umaga. Una, nagpapasalamat tayo kay Yorme at kay Chairman Don. Kasi talagang nung nagdesisyon tayo na finally paganahin na yung Sunog Apog base sa direktiba ni Pangulong Marcos, talagang walang tigil yung support ang binigay sa atin ng City of Manila at saka ng MMDA. So ang masasabi lang natin, dito makikita na natin yung progreso. Kasi 5 taon, paulit-ulit si Yorme dito. Ilang beses na nagpunta si Yorme dito. Galit na galit siya for, I don't know how many years. 8 years. 8 years. Na simula nung pinagawa ito nung 2018 hanggang ngayon, walang nangyari dito. No? Hindi umandar ito. Ever. No? In fact, kaya nga hindi tinanggap ng MMDA ito kasi nga nung chinek nila, talagang hindi umaandar. So, 8 years naghintay yung mga kababayan natin dito sa Barangay Sunog Apog na ito sa, ano pangalan ng barangay dito? Sunog Apog. Sunog Apog. No, yung community na imbes na nga nakatulong pa to, nakasama pa kasi tumaas pa lalo yung baha kasi nga hindi gumagana. So, ngayon, based sa directive ng Pangulo, ito na, ginagawa na natin. At importante din, magpapasalamat kaming lahat sa Prime Infra, no, tsaka sa Prime BND ni Mr. Enrique Rason. Kasi talagang nag-volunteer sila na talagang tignan na kung ano ba talaga ang problema ng Sunog Apog and ayusin yung problema. Kaya nga, masaya tayo ngayon, nagbigay sila ng update. By January 16, meron ng isang bomba na papaganahin nila. Chinek na namin ngayon. Nakita na natin gumagana yung isang bomba. Ang problema, yung 3 bomba, hindi gumagana. No, kamukha nun, yung pinakita sa amin dito sa side. No, inangat nila, ginabas nila, talagang mukhang sira na at mukhang hindi na mapapagana ulit. So, kailangan na ng replacement. So, ang importante lang, nagbigay tayo ng deadline, nagbigay ang Pangulo ng deadline, kasi yun ang request ni Yorme, na bago magsimula yung susunod na rainy season, at least 3 of the 4 pumps dito gumagana na. So marami pa tayong gagawin between now and June of next year. Pero makikita nyo, may progreso na tayo. Umaandar na tayo finally. Hindi kamukha ng mga ibang taon na nakatenga lang lahat to. At yung mga ginagawa, puro lang, sabi nga ni Chairman, puro lang band-aid. Na wala naman talagang epekto. So ngayon, seryosohan na to, ang commitment natin with the MMDA and with the City of Manila and with Prime Infra, before June of next year, umaandar na to. At least 3 pumps umaandar na. Para naman, maramdaman na ng mga kababayan natin sa Sunog Apog na inayos na ng gobyerno to at hindi na sila babahain. So, yun nga. Hintayin lang natin siguro si Yorme muna, pasagitay muna natin. Anyway, good morning. Masaya kami dahil kung maalala nyo, the last time Secretary Pins and MMDA Chairman and I went here. During the course of conversation, immediately Secretary Pins stopped everything. Kasi na-discover niya may bagong kontrata, 110 million. No? So, on that very moment, I vividly remember na hinto nyo na yan, once and for all, aralin natin muna kung ano ang tunay na problema ng buong pumping station ng Sunog Apog. Now, with those time spent studying it, today, magkakasama tayo, at least masaya akong ibabalita sa mga kapitbahay namin dito sa Sunog Apog na alam na yung problema, meron ng maayos at pang-permanenteng solusyon
And today, yung proof of concept do sa solusyon na ibibigay, nakita namin gumagana. So we are hoping that proof of concept will run January 16 as committed by the Prime Infra. So as time will go on, no, ang pangako at commitment nila, nakisuyo naman tayo na sana yung Mayo magtatagulan na naman, Hunyo magtatagulan. By that time, at least 3 or the entire pump gumana lahat. So far, merong hopeful things na mararamdaman namin ng mga taga Maynila, particularly dito sa Tondo, sa Sunugapog, bago man lamang matapos ang 2025. Now, we would like to thank MMDA Chairman and Secretary Bains at National Government and Prime Infra to really find a solution, a permanent, long-lasting solution for this neighborhood. So thank you very much sa inyo. Si Chairman Don naman. Marami pa pong dapat ayusin. Bukod po sa pagpapagana ng pump, nag-uusap na po kami nila Secretary Bains at nag-agree yung po mga taga Prime Infra ni Mr. Rason. Unang-una na po dyan yung trash rate. Nakita nyo naman po, mukhang hindi na po siya gagana dahil na-stuck na po siya ng habang panahon, 5 taon halos na hindi po gumagana yung mga trash rate. Ang importante po kasi itong trash rate dahil ito po yung sumasala ng basura na nahihigop ng bomba kasama ng tubig. Pero meron din po kaming isang sinasuggest kay Secretary Bains na another mitigating measure. May isa pong creek dito, yung Maligaya Creek, na pinadaan pa po dito yung tubig na pwede naman idiretso sa Sunog-Apog yung discharge na hindi naman po magkokos ng baha. Marami pong basura ang nanggagaling doon. So, pag-aaralan po namin kasama ang DPWH, ni RD Joel, yung pagsasara po noong Maligaya Creek na yon, yung tubig na, para hindi na po mapunta dito kasama yung basura. Yun lang po, nag-uusap din po kami ng engineer po ng Prime Infra, ni Engineer Don, na despite na mapagana po natin yung 3 bomba, kailangan pa rin i-observe yung efficiency niya. Kasi po, ito kung makikita niyo po yung design ng bomba, nakalubog po siya mismo sa tubig. So, paghigop po niya ng tubig at may mga nakasamang basura, meron pa rin pong risk na magbara siya, mag-automatic shut off. So, kailangan pong i-observe between January 16, once na mapagana yung isang bomba, i-observe po yan ng engineers po ng Prime Infra, ng MMDA at ng DPWH na kung magiging efficient pa siya. Kung hindi po, meron po kaming plan B na paltan na po lahat yung buong system. Iisipin nyo, sayang naman po yung pera ng gobyerno. Opo, may masasayang po, probably. Pero yun po yung pinaka-conveniente at tamang gawin. Kisa naman po tirik ng tirik, babaha dito sa lugar na to, hindi masaserve yung catchment area, which includes Espanya, dahil naandun po yung catchment area ng Blumentritt Interceptor. Repair tayo ng repair, mag-aaksaya tayo ng mas maraming pera. In the meantime, hindi po natin nasusolusyonan yung baha. Pero yun po ay mga contingency na gagawin natin based doon sa observation. Once na fully operational, at least yung isang pump doon po sa isang pump po dito. So, tulong-tulong po kami dito. Pinag-utos po ito ng Pangulo na once and for all, hanapan po ng long-lasting and permanent solution na mapagana po itong Sunog-Apog na nasabi nga ni Yorme, 8 taon na niya pong nire-request. Sec Vince? Yeah. Sige. I-update mo lang muna siguro sa stop log, Sec Vince, yung sa Sige, siguro, bago tayo tumanggap ng tanong. Unang-una, yung sa Paco pumping station naman, yung nasira nung nakaraang bagyo, na-install na yung mga temporary stop logs as of Friday night last week. No, nagkaroon ng delay doon, no, pero ngayon finally na-install na. So ngayon, ang maganda, Yorme, Chairman, hindi na babahain ang doon sa mga barangay na apektado sa Paco. Pero kailangan pa rin
yung permanent solution doon. Nag-commit naman yung contractor, walang gastos sa gobyerno, i-reinstall nila yung floodgate, no, at papatibayin nila. So yon magte-take pa ng mga 3 months para i-fully install yon. Pero at least ngayon, may stopgap na tayo, nakaharang na, hindi nababahain ang community. Babawasan yung backflow. Mababawasan na yung backflow. So, basta ito, lahat, ang sinabi ng Pangulo natin, lahat ng mga nakatenga, hindi gumagana, matagal nang hindi gumagana tulad nito, kailangan once and for all, pagganahin na natin, lalong-lalo na bago magtag-ulan ulit. Kaya nga mapapansin ninyo, kasama din itong pagsasaayos ng mga pumping station sa Oplan kontrabaha na ginaunch ng Pangulo. No? And makikita nyo kung sisilip kayo doon, may makikita kayong nagde-dredge doon sa Sunog Apog Estero. Kasi hindi lang yung pumping station ang kailangan gawin, kailangan pababain din natin, pataasin din natin yung level nitong pagalimin natin yung level nung estero. Kasi pag yan masyado mataas, magbabackflow lang yung tubig dito. So, lahat yan sabay-sabay na pinapagawa ng Pangulo sa atin. And nagpapasalamat din tayo sa private sector. Oo, kung maalala ninyo, yung may 3 pumping station sa Ross Boulevard din na hindi gumagana. Lahat yon papaganahin natin. So lahat ng mga matagal ng problema, matagal ng nakatenga, ang sabi ng Pangulo, paganahin na lahat yan bago magtag-ulan ulit next year. So yun ang pipilitin natin gawin. Sir, yung contractor po dito, yung Lebron contractor, may pananagutan po ba? Yung pananagutan, darating tayo dyan. Hindi pwedeng walang managot dito. Kasi hindi lang to, mag-1 billion na yung ginagastos dito. Kasama itong bagong kontrata ng Lebron. No? May mananagot dito for sure. At hindi lang yung pera. Yung perwisyo na dinulot nito sa mga constituents ni Yorme, sa mga kababayan natin. Kailangan may managot doon. So, aabot din tayo dyan. Nag-open na kami ng investigasyon dito. Pero ngayon, ang focus natin, solusyon. Kasi, kung di tayo gagawa nito, baha na naman dito sa Sunog Apog next rainy season. Pati sa Espanya. So, ayaw ng payagan ng Presidente at ni Yorme. So, gagawin natin ang lahat para talagang ma-prevent na yun. Yorme, yung issue po ng basura, Oplan kontra baha po yung nababanggit at nababanggit ni Secretary din po yung problema sa basura dito, nagkaroon problema sa submersible, etc. Paano po ba kukuha yung tulong ng barangay at ng community upang mabawasan po yung problema sa basura? Yun po yung tinutukan niyo, pag-upo niyo. Yes. In fact, under Executive Order number 3 since July, I tasked all the barangays, 896 of them, to really declog all our drainage system inland and in the streets. Kaya malaking volume talaga ang nawala sa ilalim ng imbornal namin. But the thing is, ang Maynila is interconnected to Metro Manila. At ang Maynila ang tagasalo ng lahat ng agos ng tubig from the Eastern Board. At ang agos ng tubig, hindi lamang tubig ang dumarating sa Maynila. Kasama ang basura nila. But then again, through the concerted effort ng MMDA at ng City of Manila, we try to manage whatever solid materials in the body of water. At yung mga pumping station naman na under sa tangan-tangan ng MMDA, may mga trash trap naman sila. And that MMDA and City of Manila working hand in hand to eliminate all those solid materials in the body of water. So it will continue. The one that you are seeing here is yung sinasabi ni Chairman. Yung mekanismo na haharang sa basura na hindi maiwasan na nanggagaling sa Eastern Board kasabay ng agos ng tubig ay sira. So yun yung sinasabi kanina. So now, be that as it may, ang buong facility naman, every corner of it, napag-aralan na ng Prime Infra. Now, having said that, measures are going to be made. And one of those is na-witness natin ngayong araw nito. So far, if I may borrow yung statement ni Secretary Vince, at least, kung meron mang masasalubong ang tao dito sa Sunog Apog sa bagong taon na ito, ay pag-asa. Pag-asa na yung 8 taon nilang paghihirap, maiibsan na in the coming weeks,
and a few months from now. But rest assured, whatever materials in the body of water, MMDA and your local government will address it. Sir, di ba ito po, we took the rehab plan, yung sa Lebron, parang we reviewed the rehab plan. Yung assessment po natin, ano ba yung, what was wrong with it, and paano natin iniba yung ginagawa nating effort of rehab? Okay, I think sinimplify lang muna, no? Check lahat ng bomba kung gumagana, number one. 'Di ba? And nakita nga, may mga gumagana, may hindi gumagana. No? Ikagawa, i-check yung ibang components, yung trash rate. Kasi bagay wala yung bomba, kung hindi gumagana yung trash rate, kasi papasok lahat ng basura, barado kagad. Baka wala pang isang oras na nagpapump yan, barado na naman. So, ang napansin namin nung nakaraan, band-aid ang approach. Hindi kabuuan. Ngayon, ang ginagawa na natin, sa tulong ng Prime Infra, buo na ang tinitignan natin para pangmatagalan na yung solusyon. Okay? Thank you. Other matters? Yung sa Senate po, Sige. Iano na natin, baka may tanong pa kayo kay Gayorme, tsaka sila baka madamay pa sila. May tanong pa ba kayo kay Gayorme, kay Gatserman? Ikaw na. Iwan nyo na. Hindi, I'll support you. Hindi. Dito kami, support kami dito sa Support Sige, kami. Senate. Sa Gedli lang kami. So, alam nyo naman, nag-explain tayo sa Bicameral Conference Committee kahapon. At after nung pag-uusap pa namin sa Senate, nag-issue tayo ng statement ngayon, humingi tayo ng paumanhin po sa ating mga senador dahil yung pong datos na pinadala ng DPWH several weeks ago ay clearly hindi sapat para makapaggawa ng tama at accurate na pag-a-adjust sa mga cost ng mga proyekto base na rin dun sa pagbaba natin ng mga presyo. So, sumugat tayo sa Senado ngayon at nag-issue tayo ng statement, humihingi tayo ng paumanhin sa pagkukulang natin doon, pero ang objective talaga natin dito is iisa. Kailangan mapababa natin, finally, after so many years, ang presyo ng materyales ng mga proyekto sa DPWH. At yon ay common purpose ng Pangulo at ng Kongreso. So yan ay committed tayo dyan, committed ang Pangulo. Paulit-ulit natin sasabihin, ngayon na naibaba na natin, never nang tataas yan. Pero ngayon, sa kasalukuyan, nandun na ang mga staff natin sa Senate para i-apply na yung mas accurate na adjustment. Para ma-incorporate na natin yung howling, yung, syempre, ang pag bumili ka ng graba o ng asfalto o ng buhangin, syempre, kailangan i-incorporate mo doon yung pagbiyahe nung hindi naman yun nagagagdag na galing sa di ba? Sa langit, di ba? Kailangan yun ibiyahe. So, kasama yon sa mga ina-adjust ngayon. At tingin natin, magkakaroon na tayo ng very clear solution dito sa problema natin para ma-ensure din na yung mga proyekto ng DPWH ma-implement naman ng tama, incorporating yung pagbaba sa cost ng material. So, very confident tayo na with this, masusolusyonan na natin ito. Sec, the other day po, you mentioned na parang baka hindi kakayanin na i-adjust lahat. Hindi. Impossible na i-adjust lahat. Imposible talaga. Kung iisa-isay natin ang mga proyekto, 10,000 proyekto kasi yan hindi talaga tayo matatapos. No, that will take months. Pero ang ginawa natin ngayon, gagawa tayo ng mas accurate na estimate. Kasi estimate lang naman talaga yung ginawa hindi ba? So, ito mas accurate na estimate ito. So, pero i-apply pa rin natin pag pumasa na yung budget, i-apply pa rin natin based on Department Order 110 series of 2025, yung linabas natin ng Biyernes, mandating all regional district to apply the changes in prices, the reduction in prices for each and every project of DPWH. Doon talaga lalabas kung ano yung final na magiging adjustment per project. So, doon natin din magagaman kung may dagdag na savings, mabuti. 'Di ba? At makakadagdag tayo sa mga savings ng gobyerno. Sir, gano'n ka-importante na maibalik yung natanggal na pondo sa budget ng DPWH? Importante yon para masigurado lang na walang mga project o minimal ang mga project na magiging unimplementable. Kasi sinabi ko nga nung
kung nakita niyo yung presentation ko nung isang araw, may mga project na sobra ang bawas, hindi na may implement ng tama. So yun naman ang tingin ko nagkakaintindi naman lahat doon. No, so ngayon na meron na tayong bagong adjustment, tingin ko aabot na tayo sa mas accurate, no, na pag-reduce, pero iaano pa rin 'yon. Ia-apply pa rin natin kada project kapag pumasa na ang budget. At yun naman makikita din natin yun, and very transparent tayo doon. Halimbawa, nag-i-implement tayo ng proyekto dito sa Maynila, halimbawa, ng mga bagong mga kalye o bagong mga pumping station, i-adjust na natin ang presyo nun. At doon natin makikita yung actual na savings per project. Last po question. Okay. Sir, baka Last one na lang. Sir, baka meron lang kayong reaction din sa opening ng post sa road segment sa Davao City. Si Mayor Baste nagbigay ng kanyang statement na kung may mangyari oo, nabasa ko nga. sa Davao, kayo daw po. DPWH will always prioritize public safety. Always. So ngayon, nakikipag-usap ang ating regional office sa Davao, sa LGU, to ensure public safety, first and foremost. Pero, kailangan ding buksan na natin sa lalong madaling panahon yung Bukana Bridge at yung mga roads. Kasi, kawawa din naman yung mga kababayan natin na grabe yung dinaranas na traffic. So, balanse yan ng public safety and yung convenience ng mga kababayan natin. So, yun ang ginagawa nila ngayon sa Davao. Sir, bakit nga po ba hindi nabuksan? Today supposedly bakit po hindi nabuksan? Hindi. Kasi nga, merong questions on public safety ang LGU. So, tayo naman, lahat naman ng LGU, ganun tayo lagi. Whether it's Davao, Maynila, Cebu, kahit saan yan. Public safety is always paramount para sa national government. So, security na po yung Like you pag-open na po. mentioned transparency, sir. Nakikipag-usap ngayon. Yung in terms of transparency, sir, meron kasing mga budget monitoring groups na you also kind of want to see ano ba yung details din sa mga 10,000 projects, ano yung mga kailangang i-adjust. Will the DPWH also make that transparent? Kasi parang Yes, right now, of course. BICAM and DPWH nag-work together to calculate. Once na paasa na ito,